Good day guys! Naririto naman pong muli si Sigal Kayod Marino po. At medyo po naging busy po tayo sa mga nagdaan pong araw kaya medyo naging mabagal po ang ating pagbablog dahil po sa mga pag-aaral po natin at pagtuturo po ay naging abala po tayo kaya hindi po tayo gaano nakakapag-vlog. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po naman natin ngayon po ay ang nakakabahala po. Nakakabahala dahil po kung natatandaan po ninyo na minsan ko na pong nasabi ang napakadelikado pong paglalayag po ng mga seafarers po sa Gulf of Aden at saka sa mga matitinding threats po ng Houthi o ng mga kakampi po ng mga Hamas ay nangyayari na po. Ngayon po, dalawa pong seafarers po ang namatay nang sila po ay naglayag at sila po ay pinaputukan po ng missile sa 15 Pilipino po na sakay po ng barko na yun ay dalawa po ang namatay. Kaya nga po ngayon po ay napaka delikado po talagang magbiyahe po dyan po sa may Gulf of Aden at saka dyan po sa bukana po ng Red Sea. Kaya ito po ay sa ating pong mga seafarer, kaunting paalala lang po na hindi lamang po pera ang dapat nating isipin ngayon. Na kung tayo po ay madidestino po sa lugar po na naglalayag po sa mga ganitong lugar, sana po ay pakaiwasan po muna natin bago maging huli po ang lahat, ang buhay po natin ay maging kapalit. Sa mga matitindi pong ganitong mga pangyayari po sa mga seaman, ay maiisipan po natin na talaga pong napaka-importante po na ang kaligtasan po natin para po sa mga pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba natin naiisip, kaya nga po tayo ay nasa barko, ay sa kadahilanan po na mahal po natin ang ating mga pamilya. Kaya tayo po ay dapat po tayong umuwi po ng buhay. Bagamat nakakabahala po talaga ang paglalayag po sa mga lugar ngayon na katulad po ng Gulf of Aden at saka sa bukana po ng Red Sea. Pero ito'y bahagi na po ng trabaho po nating mga seafarers at kung maaari po sana ay iwasan po natin na makasakay po sa barkong naglalayag po sa mga ganitong lugar. At sana po ay maging maingat po kayo ng pagtanggap po ng mga kontrata at alamin po na kung saan po talaga ang biyahe ngayon dahil katulad po ngayon na dalawa pong seafarers ang nakakalungkot na nawala ang buhay nang dahil po sa paghahanap po ng maganda pong trabaho, malaki pong sweldo. At tatandaan po natin na mas importante po ang buhay natin kaysa po sa pera po. Bagamat pangangailangan pong number 1 po ay pera para po tayo magkaroon po ng maalwan na buhay. Pero sana po ay magdalawang isip po tayo, pag-isipan po nating mabuti na tayo ba ay papasok po sa ganung klaseng kontrata po na may kaanib na panganib. So kayo po ay dinadalangin ko na lahat po ng mga marinong Pilipino na nagkataon pong bumiyahe po sa ganung lugar na sana po kayo po ay maging ligtas. Tanging dasal po lamang natin sa Panginoon po na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon naman po, kung nababalitaan po natin ang pagkasunod-sunod po na pagka-missing po ng mga ilang pong mga seafarers sa mundo, mga Pilipino pong seafarers. Kung napapansin po natin sa mga balita po ngayon, nung January 15 po at saka ito lang pong nakaraang linggo na mayroon naman po daw tumalon daw po ang isang chief cook na nag-graduate po ng marine engineering at naging chief cook na lang po siya at sa pong nakakalungkot na balita po na hindi po niya nakayanan ng stress po sa barko, gusto raw umuwi, may sariling problema. So sana po ay
tayo po ay maging matatag ang loob na hindi po lutas ang pagpapakamatay o tumalon sa barko para po sa isang mga problemang domestic sa ating mga pamilya po. Sa mga kadete naman po na baguhan po sa barko, ay talaga po napakahirap pong mag-adjust po. Minsan po, tuwan-tuwa po tayong makasakay sa barko, matutupad na natin ang ating mga pangarap, maging isang marine engineer o marine transportation, maging official sa barko. At pero ito po, nang tayo po ay nasa actual na po na pagtatrabaho, nakakaramdam po tayo ng lungkot. Kaya nga po, tayo po ay nagkakaroon po ng psychotest. Pero yun po naman ay ang psychotest po ay nung panahon po na ikaw po ay na-examine po ng doktor at nagkaroon ka po ng examine po sa psychot na ipasa mo po, yun po ay nung araw na yun. Kaya nga po, sana po pag nasa barko na po kayo ay matuto po kayong magkaroon po ng magandang pananaw. Kaya kayo pong mga kadete, mga estudyante ko po sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, sana po kayo po ay magkaroon po ng matatag na loob. Palagi po tayong maging positive. Palagi po tayong iisipin na tayo po ay nasa barko para sa ating pamilya, para sa ating sarili, para sa ating mga pangarap. Tayo pong mga marinong Pilipino po. So, sana po ay magkaroon po tayo ng magandang buhay, magandang pangarap, at sana po tayo ay ligtas po sa lahat po ng araw ng ating paglalayag hanggang sa tayo po ay makauwi. So hanggang dito na lamang po, sa susunod na lamang pong pagbabalik ni Sigal Kahit Marino po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye.